Dapat napalitan yan sila ngayon. Pero, buti pa, merong Iglesia ni Cristo, tinayuan yung 13, kaya yung 13 yan, na sino ang uhudas dyan, ay siguradong hindi na mananalo. Kaya, pasalamat tayo dahil may tumayo sa tama. Anak ako ng isang mahirap. Anak ako ng isang palahubog na Bisaya. At nasubukan ko rin, ang dami naming utang, ayaw na pautangin ang nanay ko sa tindahan. Kaming ng mga anak ang pumupunta sa tindahan para mangutang ng bigas. Dahil ang nanay ko hindi na kaya sabihin o tanggapin ang sinasabi ng may-ari ng tindahan dahil haba nga ng listahan. Eh ako, bata pa, wala akong pakialam kung ano sabihin dahil ito naman, ang kaugalian nating mga Pilipino, mabunganga tayo, bandang huli, pautangin din tayo, tama? Tama! Kaya po, ang sinasabi ko sa inyo, nasa ating kamay ngayon kung gusto natin magbago pa ang sistema. Pero ang sistemang ito, huwag na ho natin ipaubaya sa mga politiko. Dahil ang mga politikong nakaupo ngayon, wala na hong ibang hangad yan, kundi lamangan na naman tayo. Kasi hindi nga tayo marunong pumili ng tamang leader. Kung walang ibibigay sa atin, hindi kayo kuning watcher, hindi nyo boboto. Mas gusto nyo iboto yung may pera, pero kinan nyo naman. Yung mga mayayaman nating politiko, mas maraming nilalakaw sa atin. Sana po, ang labang ito, ibigay natin sa mga susunod na henerasyon. Yung mga susunod na henerasyon, anak nyo po yan at apo nyo. Baka magsisiyo tayo kung kailan tayo paralyzed na, saka tayo gustong makipaglaban. Huli na. Ang aking punto po rito, nandito po kami. Nandito po ang 13 nating senador na handang buksan uli ang investigasyon sa flood control at yung investigasyon doon sa mga sinasabi ko. Ngayon po, inahadlangan lahat yan. Alam nyo ba, si Senador Bongo nilabasan na naman ng warrant ng ICC? Ang ICC, sinabi na po ni Miriam Defensor Santiago, kilala niyo, babae yun. Matapang yun. Di ba? Ang sinabi niya na nga dahil naging judge siya ng ICC, ang ICC, huling resort natin yan. Kahuli-hulihang resort. Dapat yan. Pero ano ang ginawa ng adik na Marcos na to? Wala. Alam nyo ho, may mga kapitbahay kayong adik. Bibigyan ko kayo halimbawa, etong mga anti-crime volunteers ko, karamihan dyan, nagugulpi pa ng adik pag nagpapa-implement ng batas. Mga babae yan, pero nag-duty yan sa gabi. Rumuronda yan. Nakikipaghabulan sa mga hold-upper yan, tsaka sa adik. Pero, ang sinasabi nga po natin, eto po,
ang ICC, hindi dapat, yung warrant of arrest nila, hindi ho dapat i-honor dito sa atin yan. Dahil may batas din ho tayong umiiral. Kaya lang, yung mga politiko kasing nakinabang sa ninakaw ng mga Marcos, takot din na sila ay uusigin pag napalitan si Marcos. Kaya, bendalo tayo. Kayo, tayong lahat dito. Di ba, idol nyo yung mga tulpo? Hangang-hanga kayo kay Rapi Tulpo? Dahil, pag-away asawa, ay talaga namang pagtatanggol kayo. Pag may nangutong sa pulis noon, galit na galit sa pulis na nangungutong. Halos murahin ang pulis. Kaya mahal na mahal siya ng mga ordinaryong tao. Kaya nga, nung tumakbong senador yan, lahat tayo bumoto ron. Dahil akala nyo, may tagapagtanggol na sa atin. Ano nangyari? Ako, bilib na bilib. Sabi ko nga, nung iniimbestigahan niya, yung mga nanalo sa loto, natandaan niyo yun? Ha? Yung halos linggo-linggo, lalaki, may nanalo sa loto. Ang tapang niya nung inimbestigahan niya yun. Talagang pinagagalitan niya, ultimo, si Mel Robles, na manager ng PCSO. Hinanapan niya. Katulong niya pa si Atong Ang sa pagpapaliwanag kung paano dinaya yung loto. Kasi si Atong Ang, gambling lord din yun. Alam niya. Pero, nung tinawagan na, kinausap na, nasundan ba yung hearing niya? Yung anomalya ngayon, yung tapang niya ba? Ginamit niya para panugutin itong kapwa niya politiko at mga taga-gobyerno? Di ba tahimik? Pati si Erwin Tulfo. Naniwala tayo. Alam nyo, yung mga Tulfo, nasa batasan sa Northview nakatira nung araw yan. Kapitan ako noon. Kaya kilala ko yan, yung unang asawa niya aktibo sa barangay namin. Aktibo sa Homeowners Association at opisyal siya roon sa Northview. Kaya kilala ko yan. Naniwala ako, matapang din, pero nung nakaupo, tahimik. Diba? Ako sinasabi ko po sa inyo, huwag natin iasa sa mga politiko. Pero sa pagkakataon pong ito, may mga politikong tumatayo para itama. Kagaya ng 13 senador ngayon. Dapat napalitan yan sila ngayon. Pero, buti pa, merong Iglesia ni Cristo, tinayuan yung 13. Kaya yung 13 yan, na sino ang uhudas dyan, ay siguradong hindi na mananalo. Kaya, pasalamat tayo dahil may tumayo sa tama. Pero ngayon, kailangan natin suportahan sila. Dahil patuloy nga ang panggigipit ng gobyernong ito. Tingnan niyo naman si Marcoleta. Pinailan ng kaso. Plunder daw. At si Mike Defensor.
Ang plunder, pagka pondo ng gobyerno na ninakaw mo, pwede kang i-demand ng malversation at plunder. Pero, itong kay Marcoleta, yung nag-donate sa kanya nung eleksyon na ayaw pasabi, dito siya ngayon sinisilip. Inabsuelto na nga siya sa COMELEC dahil yon ang COMELEC election violation kung meron yan. Pero itong si Ombudsman Remulla, mukha na nga demonyo, talagang demonyo pa rin ang pinaggagawa. Kaya ho nilagay sila dyan dahil pagtakpan ang mapakalaki nilang kasalanan. Sino yung Justice Secretary natin ngayon? Si Beda. Tao rin yan. Ni Remulla. Si Remulla, kung tutusin, hindi po pwede dahil may kaso siya sa ombudsman. Pero pinilit pa rin na ilagay para maging tao nila at lahat ng kalaban nila aasuntuhin nila. Yung NBI, eto ho, tunay na istorya dito sa NBI Yung siniserve nila ang warrant ng ICC tungkol kay Bato, si Bato po kasi pinakiusapan talaga yan. Si Bato, ituring ho nating dahilan kung bakit napalitan sila Tito Soto at si Lacson. Si Bato po, siya yung crucial na pang-13 linggo bago mag-Lunes, nag-uusap po sila sa isang bahay sa Forbes Park. Merong gumitna na naman na hinipo ng Diyos na hindi nila pwedeng tanggihan dahil pagka kumakandidato sila, nagmamakaawa sila na suportahan sila nito. At dahil dito, sa grupong ito, lumakas ang loob nila Camille Villar Brothers, ni Jinggoy Estrada at nung iba pa, kaya sumama sila sa bagong majority. Ngayon, alam na rin ni Soto na may pagbabago na, may numbers na sila para hindi nila makuha yung numbers na yon, ay alam nila darating si Bato. Alas 8 pa lang ng umaga, sa opisina ni Soto, nandun na ang mga taga-NBI. Mga pula, wag bubugin nyo, kay mga bayaran. Alam na nila na sisipot si Bato. Kaya si Bato, pinag-usapan na rin nila kung paano nila palulusutin sa loob ng Senado para makaboto dahil kailangan 13 para mapalitan ang Senate President. Kaya ang ginawa nila, ang daming paikot-ikot na hanggang nagsawa na lang sila na bawat darating sa Senado, nagkakahanda-haba ang liig nila, baka si Bato ang sakay. Dahil uulihin na nila at all cost. Si Bato, graduate ng PMA ito, naging intelligence officer, naging chief of National Police, matalino rin kahit kalbo, at may gabay ng Diyos. Hindi nila, hilong-hilo na sila, hindi nila malaman kung sinong sasakyan ang haharangin nila. Hanggang sa huli,
ang sasakyan na ginamit kay Alan Peter Cayetano. Nagsawa na siguro yung mga NBI, pagod ka sa pag may dumating sa ano. O nung nag-relax, alam na gato yan. O, ilang decoy ang ginagawa. Nung nag-relax na, sabay pasok na ni Pato, takbo na siya. Kailangan makarating siya doon sa plenaryo para makaboto. Kaya nagkaroon ng habulan, napagod yung mga matatabang NBI, hindi nila naabutan si Pato, kaya the rest is history na. Ngayon,